Kasi po, natatandaan niyo po yung nag-viral, yung bata na inano nung, yung parang minolesta siya, yung 1 year old lang, yung savage girl. Actually, isang linggo ko rin po yung inayakan kasi naawa po ako dun sa bata. Ngayon, ang kwento nga po, binenta po yung bata na yun dun sa babae na yun, dun sa savage girl. Ngayon, naisip ko po, paano, sa anong paraan na makikita na just yung Panginoon doon sa nangyari doon sa bata. Kasi po, di ba, nasabi, nung nagunaw po yung mundo, nung sa panahon ni Noah, yung nagkaroon po ng pagbaha, sinabi po na may mga bata din pong namatay. Kasi kaya sila namatay kasi po, masasama yung mga magulang nila. So ngayon doon po sa bata, masama din po yung magulang niya. So, naano lang po, paano po naging just yung Panginoon sa senaryo po na ganun? Ayan, ay, ang tanong po na yan ay isa po sa itinuturing ng ating mga nag-aral na talagang isa sa situational at aminado sila na mahirap pa ipaunawa sa mga katulad natin. Pero ang Panginoon kasi, sabi nila, ang Panginoon ang nakakaalam ng lahat. Paano nga ba yung mga bata na yon? Paano ba yung mga sanggol? Lalo na, di ba, inuutusan minsan yung isang bayan, pati mga hayop, patay lahat. Wala tayong doon, wala tayong kung bibigyan natin ng reason ay matuturiti talaga utak mo, paano ba nga ba yun? Pero wala tayong magagawa, yun ang utos ng Panginoon. Alam niya kung ano yung future ng bansang yon, alam niya kung anong magiging buhay ng mga bata na yon paglaki. So ngayon, kung ililigtas man niya yon o ano man ang kanyang gagawin, ay Diyos lang ang nakakaalam. Hindi tayo pwedeng sumagot ng lampas doon sa ating kakayanan. Hindi ko mo ako ay nakaupo ng ganito ay kaya kong ibigay ang lahat ng kasagutan. Marami po, kahit na sino, ay hindi kayang lahat bigyan ng kasagutan ng mga tanong sa banal na kasulatan. Ang pinakamaganda na lang ay wag na lang tayong hihigit doon sa ipinahayag ng Panginoon sa atin. Siya ang tawag doon sa gobyerno noon ay tinatawag nating theocratic form of government. Palibhasa, ang laban doon ay bansa, laban sa bansa. At ang Diyos ay direktang nag-uutos sa kaharian kung ano dapat na gawin. At Diyos din ang nakakaalam kung bakit niya ginagawa yon. So, ang masasabi ko lang po dyan siya lang din makakaalam kung ano ang magiging judgment niya doon sa mga bata na kasama sa mga namatay. Doon sa baha at doon sa mga nililipol na mga kaharian. Wala akong maibibigay na malinaw na biblical answer or talata sa Biblia. So, Diyos ang nakakaalam pagdating sa ganung bagay. Sa mundo po, walang mangyayari kung hindi pinahintulot ng Diyos. Pero hindi ho lahat ng nangyayari kalooban ng Diyos. Pag sinabi po kasing kalooban ng Diyos, ang ibig sabihin ng kalooban ng Diyos, yung kanyang gusto talaga. Pero meron nangyayari, pinahintulot niya kahit hindi niya gusto. Sa dahilang ang tao po binigyan ng Diyos ng freedom of choice. Pwede kang mamili, gagawin mo yung kalooban niya o lalabagin mo yung kanyang kalooban. Pwede pong piliin ng tao yan, kapatid. Kaya may nangyayari sa mundo, pinahihintulot ng Diyos pero hindi niya gusto. Ngayon, yan pong mga tinatanong yung natural calamities na yan po ay acts of God. Ang tawag dyan sa ibang terminum, force majeure. Yung mga walang makakagawang iba, kundi ang Diyos lang. Ngayon, ba't niya ginagawa? Basahin po natin ang Job 9:5. Na siyang naglilipat ng mga bundok at hindi nila nalalaman pagka nililiglig niya sa kaniyang pagkagalit, na siyang umuuga ng lupa sa kanyang kinaroroonan. Pagka nagagalit po ang Diyos, kaya lumilindol. Galit po ng Diyos yan. Kasama na rin yung tidal wave. Pakinggan niyo po sa Amos 9:6. Siya na gumawa ng kanyang mga silid sa langit at kumatha ng kanyang balantok sa lupa.
Siya na tumatawag ng tubig sa dagat at ibinubugso sa ibabaw ng lupa. Panginoon ang kaniyang pangalan. Tinatawag niya yung tubig sa dagat, ibinubugso niya sa lupa, Panginoon ang kanyang pangalan. Manifestasyon po yan ng galit ng Diyos kapatid. Bakit? Ano ba ang ikinagagalit ng Diyos sa tao? Pakinggan nyo sa Roma 1:18. Sapagkat ang puot ng Diyos ay nahahayag mula sa langit, laban sa lahat na kasamaan at kalikuan ng mga tao. Dahil sa kalikuan at kasamaan ng tao, nagagalit ang Diyos. Nahahayag yung galit niya by means of natural disasters, ang tawag natin doon. Alam nyo, sinabi ng Diyos sa Ninibe, gugunawin niya Ninibe. Nagsisi po ang Ninibe, hindi niya ginunaw Kaya maiiwasan yan kung magsisisi ang tao Kaya lang ang tao po patuloy na masama Ayaw siyang tumigil sa kasama niya. So this will be the natural cause of things. Mangyayari po talaga yan sa nakatakdang panahon dahil hindi nagsisisi ang tao sa kanyang kasamaan. Maaari pong tignan natin yan sa dalawang anggulo. Parusa dun sa masasama at babala naman sa pwede pang maging dapat sa Diyos. It is both punishment and warning. Ganun po kasi, nagsisilbing warning din yan para sa iba Ang Diyos po kasi kung gumawa, malawak ang kanyang paggawa. Kagaya nung nabalitaan ko, yung mga kapatid natin doon sa lugar doon sa Taiwan, nung magkaroon ng SARS, pati yung hindi interesadong makinig, nagkaroon ng interes So, nakakapagbigay ng warning yung mga nangyayari para dun sa mga natutulog. At yan naman pwedeng parusa dun sa talagang talamak na ang kasamaan. Basahin po natin ang 3 Gs ng Honas. Pakinggan nyo. At nakita ng Diyos ang kanilang mga gawa, na sila'y nagsihiwalay sa kanilang masamang lakad. At nagsisi ang Diyos sa kasamaan na kanyang sinabing kanyang gagawin sa kanila at hindi niya ginawa. Nung magsisi yung mga taga-Ninibe, hindi tinuloy ng Diyos yung kanyang sinabing gagawin niya Kasi ang Diyos po naman eksakto siya Kaya niya paparusahan dahil kung masama kung nagsisi ka, hindi tuloy yung parusa. Eksakto po ang Diyos kapatid. Nakita na po ng Diyos kasi ang ugali ng tao Kaya nga magpaparusa siya kasi meron talagang mga taong masasama. 13:11 ng Isayas. Pakinggan niyo po. At aking parurusahan ang sanlibutan dahil sa kanilang kasamaan at ang mga masama dahil sa kanilang kabalakyutan at aking patitigilin ang kahambugan ng palalo at aking ibababa ang kapalaluan ng kakilakilabot. Meron pong darating talaga niyan kasi nakikita ng Diyos, merong hindi ayaw magsisi talaga Pakinggan nyo, 2 Tesalonica 1:8 hanggang 9. Na maghihiganti sa hindi nagsisikilala sa Diyos at sa kanila na hindi nagsisitalima sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus. Na siyang tatanggap ng kaparusahan na walang hanggang kapahamakang mula sa harapan ng Panginoon at mula sa kaluwalhatian ng kaniyang kapangyarihan. Kaya mangyayari po yan, nakita ng Diyos talaga merong ayaw magsisi.